ayun guys, sobrang nakakaiyak. Kasi guys, sobrang nakakaiyak siya guys. Di mo talaga ina-expect na gano'n yung may experience mo doon sa US Embassy guys. Sobrang nakaka-stress, gabi. Tapos sobrang nakaka-tense, nakakaiyak guys. Sobrang nakakaiyak talaga. Grabe guys, sobrang hirap talaga, gabi. Sobrang stop. Hello everyone, welcome to my vlog. So today, let's talk about my interview. Yes, my interview in US Embassy guys. Of course, US Embassy. Alam niyo na yan, sobrang higpit ng US Embassy guys. So ngayon guys, yung interview ko inong January 13. Yes, January 13 guys, merong rally doon sa Manila. So yun guys, Sunday pa lang, lumuwas na kami ng Maynila. Kasi nga, ayaw namin may maaberya or something ganyan. So, nag-check-in kami doon sa hotel. So, ngayon guys, Sunday pa lang ng hapon, umalis na kami dito sa Pampanga para pumunta ng Maynila. So, grabe guys, yung traffic. Imagine yung traffic guys. Sobrang traffic talaga. Parang gusto mo na mag-give up kasi super traffic kasi guys. Ang daming mga INC na pupunta ng Maynila. So, grabe talaga guys. Grabe. Nakaka-stress yung traffic. My gosh. Tapos, next day yung aking interview. Yes guys. Natamaan pa talaga sa rally. Yan. So, yung US Embassy hindi sila nagsara kasi wala silang pakailam. So, yun. So far guys, nakadating naman kami ng Maynila gabi na kasi sobrang traffic talaga guys, grabe. At di kami nakapag-check-in sa malapit na hotel doon sa US Embassy kasi fully book na siya guys, as in fully book. So ngayon, nakakita kami ng hotel doon sa Chinatown. So ayan guys. So ngayon guys, ang masishare ko sa inyo yung mga experience ko about sa interview ko guys. Sobrang nakakaiyak, stress, gugutom. Grabe guys, as in nakaka-tense talaga pag US Embassy guys. Grabe talaga, oh my God. Di mo talaga siya oh my gosh guys, parang gusto mo nang mahimatay kasi grabe. So ayun na guys, no, start na tayo sa aking journey, sa aking interview. So ngayon guys, may rally pala Monday. So ngayon, nakalagay doon na 4 AM, isasara na nila yung mga kalsada doon. Kasi doon sila magrarally guys eh. Papunta ng Manila Hotel doon sa Carino something. Doon sila magrarally. So ngayon guys, 3 AM, nagbook na ako ng Grab. Ayan, para 3 AM guys. Kasi 4 AM, isasara na nila yung kalsada. So hindi ka na makapunta doon sa may embassy. Saka sabi ng asawa ko, kailangan ko ng maaga pumunta, baka wala nang sasakyan kasi nga sarado na nga lahat. So ayun na guys, grabe. Kaya yun guys, so sobrang ayun nga guys, nag-book ako ng Grab ng 3 AM guys. So tama nga guys, 3 AM pa lang, 3:15, doon ako banda sa may UN. Sarado na yung kalsada guys. May mga pulis na doon nakaabang. Di ka na pwede pumasok doon. So ngayon guys, naglakad si Inday papuntang US Embassy. 3:15 AM guys. So grabe. Mula doon guys, ang daming INC na doon sila. Kahit saan sila guys, andoon sila kasi ang dami nila guys. Million talaga sila. Ang dami nila guys, sobrang dami. Ng iba, nagkakamping doon, sobra. Kaya safe naman na maglakad. So, sige mga nilakad ko lang mga 10 minutes, ganun. Kasi, kailangan ko kasi pumunta doon sa overpass, ganun. Pupuntang US Embassy. So, imagine guys, 3 AM, nag-book na ako ng Grab. So, ayun, pumunta na ako ng US Embassy. So, ayan, habang naglalakad ako guys, ang daming INC doon sa paligid. Ayan, natutulog pa. Kasi di ko alam kung what time yung rally nila. So, ayan. So, ngayon guys, so dumating ako doon ng 3:20 doon.
Dumating ako doon, 3:20 na kasi naglakad pa ako. Naglakad si Inday papunta doon. Grabe guys. Grabe talaga. Napaka-memorable talaga yung interview ko kasi may rally pa. Oh, imagine, may rally pa, no? So, ayun. So, nung dumating na ako doon guys, marami na nakapila guys. Akala ko guys, mga mga INC na nakapila doon. Hindi pala. Yung mga din pala na merong interview sa US Embassy. So, akala ko yung mga INC din nakapila doon. Hindi pala. Yung mga din pala merong interview. So, ayun guys. So, matagal pa. So, yun. Grabe. Kasi 6:30 guys yung mag-open sila. Ayan, 6:30. Dapat andun ka na or something ganyan. So, ayun guys, 5 o'clock, pinaano na kami ng guard. Pina-line up na. Kasi kung sino na una doon na mauna. Line up ba? So, 5 o'clock. Pero 6:30 talaga yung open nila. So, 5 o'clock, na kami. Nag-line up na. So, 1 hour and a half pa yung antay namin. So, you know. So, yeah, may guard doon. Tapos, magla-line up kayo dun, guys. So, papasok kayo dun sa loob. Tapos, yun. Basta, ang dami namin that time. Super dami. Sobrang, grabe. Ang hirap pala pag sa US Embassy. Sobrang strict talaga nila, guys. Kaya, huwag nyong mamalitin yung US Embassy kasi sobrang strict talaga yung American pagdating sa mga visa, guys. Kasi hindi sila basta-bastang mapasok, diba? So, yun lang guys, no? Ang dami pa natin So, ayun guys, no? Nakapasok na kami sa loob. So, bawal yung cellphone guys. So, kung meron kayong cellphone, pwede nyong iwan doon sa labas. Oo, may doon. Kaso guys, magbabayad ko ng 300. Oo, 300 guys. Oo, hawakan lang nila yung phone mo. 300. Oo. Grabe, akala nila, no? Mayaman yung pupunta ng US. Akala nila, mapera ba? Pero yun guys, wala tayong choice, diba? Kailangan kasi natin ng phone para mag-book tayo ng Grab or taxi, whatever, kung ano man yun. So yun guys, nakapasok na kami doon sa loob, no? So, dapat prepare mo na lahat, yung kung anong hinihingi nila, para hindi ka na maghanap ng mga documents, kung anong hinahanap. So yun guys, so yung una kasi yun guys, mag-i-interview, yung mga Pilipino, ayun, kukunin kasi yung mga documents, ganyan. Tapos yun, so yun guys, nagka-problema ako guys. Sobrang problema talaga. Kasi nga, ako guys, nag-OFW ako dati. 10 years ago na guys, 10 years ago. Yan. Hinahanapan ako ng police clearance na galing sa abroad. 10 years ago na yun guys, my gosh. Diba? So, di ko alam na kailangan pala yun. Wala kaming kaalam-alam. So, ayun, problema. Tapos naman guys, ang problema pang isa guys, yung kailangan, yung may sinabi sila na kailangan ko daw mas-send sa email nila yung NBI ko, tapos Sinomar doon sa email nila. Wala namang nakalagay doon sa website na kailangan mo to i-send doon sa email nila. So ngayon guys, problema na naman. Tapos ngayon, sabi ng Pinay, bibigyan kita ng 1 oras. 1 oras guys. 1 oras binigay niya sa akin para ma-send ko yung yung Sinomar saka NBI for 1 hour guys. So ngayon guys, sabi ko, paano ko yung 1 hour? Kasi nga, walang masakin guys, kasi sarado na doon. Tapos traffic. Kung uuwi pa ako ng hotel, di ko aabutin yung 1 hours guys. Buti na lang guys, meron doon sa labas na sila. Ayan. Sila na mismo magsisend doon sa email nila doon sa US Embassy. Ang problema naman guys, ang mahal. 1,000 guys yung ibabayad mo doon. Oo. So, ayun guys, grabe.
Isi-save lang nila yun guys, tapos isi-send doon sa email ng embassy, sa US Embassy. Tapos sisingilin ka nila ng 1,000. 1,000 guys, grabe yun lang guys yung gagawin nila. Grabe yung mga tao doon guys, nagtitake advantage talaga. Kasi wala kang choice. Alam nilang wala kang choice, kaya igagrab mo yun. Alam mo yun? Sabi ko nga, isip-isip ko, patulpo ko talaga kayo. Kasi nga guys, grabe 1,000. Ang bigat na yun sa bulsa guys. Akala kasi nila, pag, diba, akala nila, mapera tayo kasi pupunta tayo ng US. Grabe guys, ang dami tayong ginastos para lang makapunta tayo ng US. Marami tayong binayaran para lang makapunta ng US. Tapos ganun sila guys. Isisend lang nila yun sa email ng embassy. Tapos sisingilin ka ng 1,000. So nakipagtawaran ako guys. Sabi ko, kuya baka pwede 500 kasi nga kulang yung pera ko kasi uwi pa ako. Sabi ko ganun. Tapos hindi talaga pwede ma'am, 1,000 talaga, diba? Sabi ko kanina, grabe naman kuya, yun lang naman, sinend nyo lang naman sa email, 1,000 agad, ganyan. So, yung pera ko guys, sakto lang talaga, grabe, as in, sakto lang talaga. So, wala akong choice, kasi nga kailangan ko yun eh. Kailangan ko makabalik ng 1 hour sa loob, kasi kung di ko maabot yun, di ko alam. Another appointment. So, yun nga guys, sobrang bigat talaga para sa akin. Kasi 1,000 yun guys eh. Mabigat na talaga sa bulsa yun. So, yun guys, nakabalik na ako sa loob. So, ayun. So, yun ang nagtanong yung Pinay na nagkuha ng mga documents. Sino daw nag-send? Sabi ko yun sa labas. Sabi ko si kuya, ganyan-ganyan. Tapos, yun, sabi niya, meron ka bang police clearance galing abroad? Sabi ko, wala po. Kasi nagtanong siya kung work abroad ako, sabi ko, kasi di ka pwede mag-lie dun guys, no? Kasi mamaya pag nag-lie ka, tapos sabi nga sinungaling ka, ganyan. So, sinabi ko, nag-work ako sa abroad, like 10 years ago, sabi ko ganun. Tapos sabi niya, kailangan ng police clearance. So, sabi ko, wala akong ganun, kasi di ko naman alam na kailangan pala yun guys. So, ayun, kinuha naman yung lahat yung mga papers, documents, pero nagtatanong pa rin siya kung sino yung sponsor ko, whatever, ganyan. So, yun, binigay ko naman sa kanya. So, next step, guys, yung interview na sa console. Ayun, interview na, guys. Ito si Inday, grabe. Grabe yung kaba kasi console na, guys, mag-i-interview sa'yo, ganyan. So, grabe, kabado si Inday. So, ayun, muna tayo, sabi ko. Kahit ang dami namin dun, guys, sabi ng mga kasamahan ko, ma-approve ka niya kasi so, ayun guys, no, sabi ng mga kasamahan ko na huwag ka mag-alala, approve ko yan kasi married ka na, may anak kayo, ganyan. Sabi ko, kung ano naman talaga, kung ano ibibigay, kung deny or approve, okay lang, sabi ko. Hindi naman ako naghahangad talaga na kung para talaga sa akin, para sa akin. So, ganun siya sabi ko sa kanila. Pero, yun na guys, grabe. So, ayun guys, interview na guys, no, so yung console ko guys is Black American. So, yun. So, yun nga guys, ang problema, kulang yung papers ko, kulang. So, ito si Inday. Gutom na ba guys? Kasi nga, 3 o'clock na, umalis na ako sa hotel. Tapos, yun, grabe. Yung nervous mo guys, tapos yung gutom mo, grabe talaga. Sabay-sabay na. Tapos, nag-iinit pa talaga yung tenga mo. Nag-iinit pa yung tenga ko guys. Grabe si Inday. Grabe yung tenga. Parang feeling ko namumula na talaga. Feel ko talaga guys. Grabe. Sobrang nervous ko talaga kasi nga console na talaga yung guys eh. Mag-interview sa akin. So ayun. Hinaanapan talaga ako ng police clearance galing abroad. Sabi ko wala. So yun nga. Parang sabit ako agad doon. So ngayon guys, tinanong niya about sa asawa ko guys. Sabi niya kung ilang years na daw. Hinanap niya yung asawa ko, sabi ko, andito sa Pilipinas. Sabi niya, ilang years na? Sabi ko, 6 years, something, ganyan. Sabi niya, so hindi na siya US citizen, sabi ng console ko. Sabi ko, US citizen pa rin siya kasi nga, American citizen, sabi ko sa kanya, bulol. So, di ko alam guys, grabe, gino-joke niya ako guys, pero yung tension ko guys, sobrang hirap na ako, gutom na ako guys kasi wala nang kain. Kasi di man ako makakain guys kasi nga
nervous ba? US Embassy kasing guys parang grabe talaga. Hirap talaga. So, yun guys, yun nga, sinabi niya na hindi na daw American citizen yung asawa kasi matagal na daw dito sa Pilipinas. So, yun, sinabi ko na, ini-explain ko guys, parang ayaw pa niyang maniwala na ganito, ganyan. So, next question na lang. So, yun. Tapos sabi niya, wala daw bahay yung asawa ko daw sa US. Parang hinuhuli-huli ka nga guys kung kilala mo talaga yung asawa ko. Sabi ko meron. Sabi ko ganun. Tapos hiningi niya yung address. Bigay ko naman. Siyempre sinaulo ko yun eh. So, tapos yun nga guys. Grabe. Ang hirap. Hirap pag American ba guys. So, yun naman guys. Ang daming tanong. So, bilisan na natin no. Kasi mahaba na yung video natin. So, actually guys. Deny naman talaga ako. Deny yung US visa ko. Deny. So, ayun guys, yung interview ko guys. Denied. Yes, denied siya guys. Kasi nga, kulang yung papers ko. Kulang. Ang dami nilang hinihingi na wala doon. So, denied siya. Pero, binigyan kami ng 1 year na makuha lahat yung mga ibang papers na kailangan nila. So, kung di namin mapasa yun ng 1 year, dapat di siya maabutan ng 1 year para nila kung mapagbigyan ako ng US visa, ganyan. Kung ma-approve nila. So, alam mo guys, nakakalungkot kasi imagine, parang 2 years mo siyang inantay, tapos ganun lang. So, yun nga, siguro is not right time para makapunta ng US. Kasi ngayon, magulo pa naman ang US. Kaya, sabi ko nga sa asawa ko, mas okay pa dito sa Pilipinas magstay. Yun nga lang, kasi yung anak namin na isa, kailangan ng therapy. So, kailangan namin dahil sa US para mas, advance sa mga gamot. So, yun lang kasi guys, nakaka-sad. Pero yung mga anak ko guys, US citizen na sila. Ayan, American citizen na sila. So, wala silang problema. Kasi ako lang inaantay nila. So, yun lang, nakakasad. So, sabi ko nga sa asawa ko, mauna lang muna sila para yung anak kong isa, ma-therapy doon. Habang ako nag-aantay dito sa Pinas. Kasi may anak akong baby, 1 year old pa lang. So, grabe guys, parang gusto ko nang umiyak. Parang, imagine, pagod. Tapos, gutom ka pa. Stress ka pa. Grabe. Nakaka-tense. Grabe talaga guys. Yung si Inday mo, parang di na kaya yung power. Nung sinabi niyang, deny ka na, ganyan. Tapos, kailangan ng ganito, ganyan. So, sabi ko, sige. Try natin ulit, sabi ko sa kanya. Kasi matagal kasi kayo mag-antay ng Kaya, payo ko sa inyo guys, mas okay, fiancé. Kasi more on fiancé, approve siya guys. Kasi akala ng asawa ko, pag spouse visa, mas madali. Hindi pala guys, mas okay yung fiancé. Yan. So, ayan guys, yan lang masishare ko sa inyo about sa aking experience sa US Embassy, sa interview ko. Thank you for watching guys. Ayan, please subscribe. Bye-bye. Sana may nakuha kayong aral sa aking interview guys. So, bye-bye.